kami sa inyong banal na Espiritu. Gamitin mo ang mga awit na aming aawitin, panalangin, at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Pagpalain mo ang aming pastor na gagamitin mo sa pangangaral ng inyong salita. Ganoon din po ang aming mga gawain na aming gagawin sa araw na ito, naway makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa inyo. Naway ang lahat na ito ay maging katanggap-tanggap. Binabalik namin ang lahat na ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y umawit ng ating unang awitin. Ang unang himnong aawitin natin ay isang awit ng pagsamba na nag-aanyaya sa ating Diyos na maghari sa ating puso. Sa bawat taluntod, ipinapahayag ang pagsamba at pananalangin para sa paggabay ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Samahan niyo po akong lahat. Tumayo po tayo at awitin natin ng ating first hymn na makikita natin sa ating Trinity Hymnal, Come Thou Almighty King. Hymn number 89. Thy name to sing, help us to praise. Father all glorious, Lord all victorious, come and reign over us, ancient of days. Come thou incarnate Word, on thy mighty Son. Our prayer then, come and thy people bless and give thy word success. Spirit of holiness on us descend. Come thou Holy Comforter, thy sacred witness word in this glad hour. Thou Almighty art now ruling every heart, and hear from us depart Spirit of power. To the Great One and True, eternal praises we. His sovereign majesty may glory sing, and to eternity love and adore. Makakaupo na po tayo. Sa patuloy ng ating pagsamba, umawit pa po tayo ng isang himno. Papurihan natin ang ating Panginoon. The second hymn, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of blood,
This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect vision in darkness, light my Savior, happy and blessed, watching and waiting, looking around, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Bahagi po ng ating pagsamba ay ang ating pagbibigay. Ngayon ay dadako tayo sa ating tithes and offering. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin sa 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. At sa mga sumasabaybay sa amin sa aming FB live stream, if the Lord touches your heart and you feel led to give, you may send your offerings through the bank account information that being flashed on your screen. Atin pong ipanalangin ang mga kaloob na ating natanggap. Aming Amang mapagpala, lumalapit kami sa inyo ng may punong puso ng pagpasalamat. Kinikilala na ang lahat ng meron kami ay nagmula sa inyo. Salamat po sa inyong patuloy na pagpapala sa aming buhay, pagbibigay sa amin ng kalakasan upang kami makapagtrabaho, sa pagbibigay namin ng aming mga handog at ikapo. Ginagawa namin ito ng may kagalakan at pusong puno ng pagtitiwala sa inyong katapatan. Naway pagpalain mo ang mga handog na ito upang magamit sa pagpalaganap ng kaharian dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay tatawagin ko ang ating kapatid, si Brother Nelson, upang pangunahan tayo sa ating scripture reading. Morning sa inyo lahat. Tayo po ay nasa third to the last book of the Old Testament sa libro ni Propeta Haggai. So, ngunit bago natin basahin ito, ay let me give you just a short background or historical timeline para mas ma-appreciate po natin kung ano ba ang tungkol sa libro na ito. Noong 1959 BC, itinayo ni Haring Solomon ang First Temple. So, it took 7 years para makumpleto ang templong ito. Noong 587 BC naman, ito ay na-destroy to the grounds dahil sinakop ng bansang Babylonia ang bayan ng Israel sa pamumuno ni Nebuchadnezzar II. At ang bayang Israel ay they were captive for 50 years. Around 50 years. Hanggang ang bansang Persia ay masakop ang bansang Babylonia sa pamamagitan ni King Cyrus. Noong taon 538 BC naman, around 50,000 Jews were
ordered or allowed to return to their homeland to rebuild the temple and worship God. Kumilos ang Panginoon sa puso ni King Cyrus at inutusan ang bayang Israel. Matatagpuan po natin yung background niyan sa Ezra chapter 1 and verses 1 and 2, and for the first 6 chapters ng Ezra ay ito din yung background ng Haggai at ng Zechariah. Noong 536 BC, sinimulan ang pagre-rebuild ng templo. So nandun na po sila sa bayan nila. Sinimulan ito sa foundation. Ngunit sa loob ng 16 na taon, tumigil ang pagtatayo nito. Hanggang sa year 520 BC, ang Diyos ay nangusap kay propeta Haggai na babasahin natin mamaya, para utusan ang mga Israelita o mga Hudyo na simulan muli ang pagtatayo ng templo. Noong 516 BC, after 4 years nung mangusap si propetang Haggai, ay naitayo o na kompleto na ang pagtatayo ng templo. At ito ay in-expand sa panahon ni King Herod. Ni King Herod, sa panahon ni King Herod ay in-expand yung perimeter nito at lumawak ang nasasakupan nito. At ito ay ginamit ng mga Hudyo. It stood for around 600 years. Hanggang sa ang mga Romano ay muling, ang templo ay muling ibinagsak. So maalala natin ang ating Panginoon Kristo sa Mateo chapter 21, di ba? Pumasok siya sa templo at itinaboy ang mga merchant doon. So that's the same temple na pag-aaralan natin sa umagang ito. So basahin po natin ang chapter 1, verses 1 hanggang 15. Let us all stand at maikli lamang naman ang chapter na ito. Beginning verse 1. Nang ikalawang taon ni Haring Dario, ng unang araw ng ika-6 na buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel, na gobernador ng Huda, at kay Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak? Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y naghahasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Verse 8, umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy at itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon at ako'y luwalhatiin, sabi ng Panginoon. Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti, at nang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay ay nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Kaya't dahil sa inyo, pinipigil ng langit na nasa itaas ninyo ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang bunga nito. At ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa, at sa mga burol sa trigo, at sa mga burol
sa trigo, sa bagong alak, sa langis, sa mga ibinubunga ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop at sa lahat ng pinagpagalan. Nang magkagayoy si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari, pati ang lahat ng nalabi sa bayan ay sumunod sa tinig ng Panginoon nilang Diyos at sa mga salita ni Propeta Hagay, na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Nang magkagayoy nagsalita si Hagay na sugo ng Panginoon ayon sa mensahe ng Panginoon sa bayan. Ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon. At kinilos ng Panginoon ang diwa ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador ng Juda at ang espiritu ni Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari at ang diwa ng buong nalabi sa bayan. Sila'y dumating at ginawa ang bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Finally, verse 15. Nang ika-24 na araw ng ika-6 na buwan ng ikalawang taon ni Haring Dario. Makaupo na po tayong lahat. So, gaya nga ng nabanggit kanina, matapos nilang simulan ang pagre-rebuild ng templo, 2 years after nilang makabalik sa Promised Land, ay naitayo nila yung pundasyon. Ngunit tumigil sila for a very long time. It took them another 16 years bago muli nagsimula. Ang isa sa mga dahilan kung bakit sila ay natigil dahil yung kanilang mga neighbors, yung mga tao na dinatnan nila sa kanilang paligid ng mga taga Samaria ay kumokontra sa pagre-rebuild ng templo. Isa pang naging dahilan, naging kampante o naging complacent ang mga Hudyo at naging accustomed na sila sa kanilang buhay bilang Malaya. So remember, 50 years sila na naging alipin sa bansang Babylonia, biglang bumalik sila. So medyo naging kampante sila at okay na kami dito. Malaya na kami. So life goes on. Tayo natin yung mga bahay natin. Sinabi pa nga sa verse 7, di ba? You are now living in paneled house. So pag sinabing paneled house, ang ibig sabihin niyan sa lumang tipan ay ang kanilang dingding, ang kanilang kisame, ang gamit na materyales diyan ay yung tinatawag na cedar wood. Okay? Nangangahulugan ito ng prosperity sa mga tao doon. Ito ay sign ng sila ay medyo maayos ng kanilang buhay. They have good sources of living and lives in comfort. All of this while the temple lies in ruin. At kaya nga, after 16 years, makikita rin naman natin dito, ang ating Panginoon ay reasonable na Diyos. Hindi naman niya iniutos na i-rebuild yung templo at inutusan si Hagay the moment na dumating sila. Nag-antay pa ang Panginoon ng another 16 years para medyo maayos muna nila yung kanilang kalagayan do sa bayan ng Juda, sa bayan ng Israel. At nung napansin na ng Panginoon, teka, masyado na kayong kampante sa inyong pamumuhay diyan. Paano naman yung templo ko? Kayo ang aayos ng bahay ninyo, okay na buhay niyo, paano naman ang templo ko? God waited for 16 years before calling their attention. So ano ilan sa mga lesson na mapupulot natin dito? Bilang mga anak ng Diyos, tayo, God should be our top priority in our lives. Ang bahay, education, work, etc., importante yan. Pero we should put God first in our lives. Put first things first, ika nga. Isa pa, ang ating gusaling ito. Maraming kamay ang nagtulong-tulong para maitayo ang gusaling ito. At sa gusaling ito ay ang lugar kung saan ipinapangaral ng matapat ang kanyang mga salita.
kung saan tayo ay nakikinig at sumasamba, nakikinig ng salita ng Diyos at sumasamba sa Kanya. Ngunit the moment that we depart from the faithful preaching of the Word of God, wala na tayong pinagkaiba doon sa mga churches doon sa Europe. Alam niyo ba doon? Tourist spot lang ang mga churches doon. Hindi siya bahay-sambahan. So, wag nating hayaan na magkaganon ang ating iglesia. Manatili tayong manalangin at magsumikap na sa gusaling ito, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay matapat na ipinapangaral, nang sa ganon, ang kanyang presensya ay patuloy na manahan sa ating kalagitnaan. Yun lamang po. Maraming salamat, Kuya Nel. Napakaganda ng nabasa natin sa Hagay. Naway maging paalala ito sa atin, huwag tayo maging complacent. At lagi nating hanapin ang kalooban ng ating Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita, sa pananalangin. At i-inspect natin ang ating mga sarili kung tayo ba talaga ay na kay Kristo o tayo ay nasa ilalim ng sin of syncretism, na tayo ay sumasamba pero meron tayong double life na ang buhay natin ay nasa mundo rin. So lagi po nating isik ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sa pagpapatuloy po natin ay naawit pa tayo ng isang himno. Ang himno ng ating aawitin ay isang panalangin ng pagsuko at paghangad na marinig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Isinulat ito ni na Keith Getty at Stuart Townend. Ang himnong ito ay nagpapaalala sa atin na tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos, nais niyang ihayag ang Kanyang katotohanan upang hubugin, palakasin at gabayan tayo. Habang inaawit natin ito, naway maging tapat nating panalangin na tunay tayong makinig at tumugon sa Kanyang tinig. Samahan niyo po akong awitin ang Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the fruit
bago po tayo dumako sa rurok ng ating pananambahan at bago katawagin si Pastor sa pangkalahatang pananalangin, atin pong basahin ang ating scripture text na pagagamitin ng ating pastor sa kanyang pangangaral. Sa Luke chapter 4, verse 1 to 13, and 1 John chapter 2, verse 15 to 16. Tumayo po tayo, samahan niyo ako sa pagbasa. Si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. Na doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon, at nang makalipas ang mga araw na iyon, ay nagutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." At sumagot sa kanya si Jesus, "Nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang." Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kalwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito'y magiging iyo." At sumagot si Jesus sa kanya, "Nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito. Sapagkat nasusulat, ipagbibilin kanya sa mga anghel na ika'y ingatan, at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay. Baka masaktan mo ang iyong mga paa sa isang bato." At sumagot si Jesus sa kanya, "Sinasabi, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos." Chapter 13, verse 13. Nang matapos na ang dyablo ang lahat ng panunukso, lumayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Lipat po tayo ng 1 John chapter 2, verse 15 to 16. "Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan." Okay ko na po si Pastor. Nakakaupo na po tayo. Salamat, Brother Kiko, sa pangunguna sa pananambahan. Marami po tayong mga kapatid at mga attenders na wala today dahil nagpaabot po ng kanilang mga excuses, and some of those excuses ay they are under the weather. Ating dalhin sila sa panalangin, ang kanilang mga miyembro ng kanilang pamilya, ang mag-asawa sa kanila pong mga karamdaman, at patuloy pong idulog sa Diyos ang pag-online streaming ay maging kapakinabang sa kanilang kaluluwa. Tayo po'y dumako sa mga panalangin. Lumalapit kami, Panginoong Diyos, sa umagang ito, sa aming tugatog ng aming pagsamba na Ikaw ay magsasalita sa amin sa pamamagitan ng bukas na aklat. Dumadalangin din kami, Panginoong Diyos, sa tagpapasalamat sa isang linggong pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa aming mga gawain ng aming mga kamay, kung kami man ay mga empleyado at mga estudyante sa pag-aaral, mga magulang na ang ministeryo ay sa tahanan, ang pag-iingat at pagkukupkup, o Diyos, nilalapit po namin ang mga bagay na ito at nagpapasalamat kami sa mga karunungan, mga pagpapala at mga
tagumpay sa nagdaang linggo at maging sa mga bagay na iyong itinuro sa amin sa nakaraang linggo. Panginoong Diyos, tinataas po namin ang mga may kaarawan sa linggong ito. Kayo po ang patuloy na magpala sa kanilang buhay. Salamat po sa buhay at ministeryo ni Teacher Geng na ginagamit mo siya, O Diyos, sa aming iglesia, sa larangan ng pagtuturo ng aming mga kabataan, ng aming mga children's ministry. Salamat po sa kanyang dedikasyon, O Diyos, sa dalawang grupo ng mga children's outreach ministry sa Libis at maging sa Kapitan Akong. Maraming salamat din sa paparating na kaarawan ni Sister Cora sa darating na Biyernes, O Diyos, at maging ni Joyce. Dalangin din po namin ang patuloy na pagpapala mo sa kanilang mga buhay. Itinataas din po namin, O Diyos, sa umagang ito ang mga pamilya na nasa banig ng karamdaman, ang pamilya, ang mag-asawang Mark and Joanne, ang karamdaman, O Diyos, na kailangang i-attend sa pamilya ni Josiah at ni Sister Aya sa 4 days na lagnat ng kanilang anak. Kayo pong patuloy na sumama at maayos na check-up today. Dalangin din po namin kay Sister, kay Ate Seni, O Diyos, na kayo pong patuloy na magpanauli ng kanyang kalusugan. At marami pa, Panginoong, mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman at mga attenders, kayo po ang sumama sa kanila. Tunay nga, dalangin din namin ang aming pong personal na responsibilidad sa pag-iingat para po sa aming mga kalusugan. Tinataas ka po namin, O Diyos, sa umagang ito at dalangin po namin na kayo po ang patuloy na mangusap maging sa aming mga FB viewers, O Diyos, sa aming mga regular FB viewers, sa aking ama, kay Papa Roman, maging sa mga ibang mga viewers na nasa ibang lugar, kay Tatay Erning, kay Nanay Lydia, at maging sa ibang mga followers namin na sa layo ng kanilang lokasyon ay hindi namin makasama. Naway abutin sila, Panginoon, ng teknolohiyang ito at ang kanilang kaluluwa ay tunay na mapakain at mapagpala. At kami, Panginoong Diyos, na narito sa gusaling ito, dalangin po namin ang iyong banal na spirito na siyang patuloy na humamon, magmanumbat at mag-udyok sa amin, palakasin kami kung kinakailangan sa panahon na kami po'y nanglihin at nanlulupaypay. Lalong-lalo na, O Diyos, sa isang paksa na aming pag-aaralan na makita namin ang kaninglingan ni Kristo. Si Kristo ang tumatayong ikalawa at huling Adan. At kung walang sino mang ang nakay Kristo, siya po ay nasa unang Adan. At siya ay tiyak na mapaparusahan, tiyak, O Diyos, siya ay alipin ng kasalanan at kapahamakan. Naway makita niya, O Diyos, ang ugnayan sa mensaheng ito, ang pangangailangan ng pagkakaroon ng tunay at ganap na ugnayan sa aming ikalawa at huling Adan. Walang iba ang kundi ang aming Panginoong sa Kristo. Nawa, O Diyos, mangusap ka at pagtibayin mo ang mga mananampalataya patungkol sa kanilang pamumuhay bilang mga mananampalataya sa mundong ito. Sapagkat sa araw-araw ay nakakaranas kami ng pagsubok, nakakaranas kami, O Diyos, ng tukso, at gaya ng aming pag-aaral, maging pakinabang sa aming kaluluwa ang mensaheng ito. Sa iyo mataas sa papurit pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay nasa series ng pag-aaral dito po sa Ebanghelyo ni Lucas at sa nagdaang mga nakatapos na linggo ay napagtatapos po natin ang paksa patungkol kay Juan Bautista. At ngayon po ay makikita natin sa chapter 4 ay makikita natin the public ministry of the Lord Jesus Christ. Kaya para po sa ating mga viewers at maging sa ating mga bisita at mga regular attenders na nasa ating gusali, we would like to encourage you to please open your Bible and even have your cellphone Bible up para po masundan ninyo ang ating aralin sa pag-aaral na ito. Malaki po ang porsyento na makikinabang tayo sa ating pakikinig kung ating pong nakikita sa ating mga mata ang ating binabasa. At mas malaki po ang possibility of learning and retention. Gospel of Luke chapter 4 verses 1 to 13. Bilang background, tatlong gospel writers po, si Matthew, Mark, and Luke, they have captured and written this particular account
the famous temptation of Christ. Meron lamang pong there are different shades of difference. For example, for Matthew and Mark, pinakita po nila sa kanilang gospel that this temptation happened just right after the baptism of Christ, which was initiated by John the Baptist. Yun po ang malaking pagkakaiba sa account ni Lucas, ni Marcos at ni Mateo kaysa kay Lucas. Bakit po? Kasi hindi po binanggit dito yung pong baptism ni Jesus Christ na mismong si John the Baptist ang nag-perform. Bagamat pinag-aralan po natin sa nagdaang mga linggo na kung saan ay si Juan Bautista ang siyang naghanda ng ministeryo ni Hesukristo bilang Mesiyas. On the account of Matthew and Mark, we will see here that the God the Father, through the voice in heaven, affirming that Jesus indeed was the Messiah. It was the voice of the Father affirms that Jesus is the Son of God. And secondly, the Holy Spirit in the form of a dove came down and in full empower Christ. Yung pong mga pangkaganapang yun ay hindi na po dinagdag ni Lucas sa kanyang account. Ang makikita po natin dito is in chapter 4 verse 1. And Jesus, full of the Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. So yung kapuspusan po ng banal na Espiritu na nangyari sa account ni Matthew at ni Marcos nung siya matapos siyang bautismuhan, hindi na po binanggit ni Lucas yun. Ang binanggit niya, ang inaffirm niya, tunay na pinuspos ng banal na Espiritu si Jesus. Ang pagkakaiba lang ni Lucas kay Mateo at kay Marcos, ang ginamit po niyang pinaka-introduction ng temptation of Christ is the genealogy. And that's the reason why makikita natin in chapter 3, Luke chapter 3, verses 23 to 38, makikita natin dyan, wala yung baptism ni Christ. Ang inilagay niya is the genealogy, the lineage, the ancestral family tree of the Lord Jesus Christ. And you will see here, bumalik siya. Magmula kay Jesus sa kanyang amang si Jose, trinace back ni Lucas, paakyat, pabalik kanino? Kay Enos, verse 38, son of Enos, son of Seth, son of Adam, the son of God. Bakit po ganun ginawa ni Lucas? Bakit po intensyon ni Lucas na ipakilala ang Panginoong Kristo na ang Panginoong Kristo ay magmula sa lahi ni Adan? The very purpose why Luke intended that way to show that Jesus Christ is in the lineage of Adam is because Christ is the second Adam. It is because Christ is the second and the final Adam, which was stated by Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15. Turn your Bibles in 1 Corinthians chapter 15, verse 22. Again, sa aming po mga viewers and even our attenders, it would be good for you to follow us in your Bible applications in order for you to be convinced and see this particular section. Verse 22, ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22, ang sabi rito, for as in Adam all die, so also in Christ shall be made alive. Verse 45 of the same chapter. Thus it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam became a life-giving spirit. So dito po natin makikita the very reason why Luke intended to skip the account of the baptism of Christ initiated by John the Baptist, his cousin,
and to put the lineage of genealogy. Why? Because Luke is driving up a very important point. And I'm personally convinced that this account of the temptation of Jesus does not only shows the temptation per se, yung tatlong tukso rito, but there is a more theological, a substantial meaning as Christ, indeed, the second Adam. At yan po ang titingnan natin. Gusto ko po tandaan ito as we go to the text itself na pag-aaralan natin. Always keep in your mind the lens that Christ is the second Adam. Yun po yung gustong i-highlight ni Lucas dito. Si Jesus ang ikalawa at ang huling Adan. Yan ang dahilan kung bakit pinakita niya ang lineage, ang family ancestry ni Jesus na bumalik doon kay Adan. Now, for our consideration, let us consider three things for our text. First, let's consider that setting of the temptation. Secondly, we will consider the scheme of the tempter or the devil. And thirdly, the success. The success of the second Adam. Dito po natin makikita mga kapatid ang mga bagay na ito sa portion ng Luke chapter 4 verse 1 to 13. So una, pansinin po natin ang unang bagay na mapapansin natin dito ay the setting of the temptation. It's very clear. Matthew, Mark, Luke, they have recorded this particular event. Ang sabi po sa verse 1, there is the deliberation of the Spirit to bring Jesus where? To the wilderness. Don't miss that. It is very important text. Verse 1, Jesus, full of the Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. 40 days. And sinasabi po ng mga Bible scholar, this wilderness is being referred as the Judean desert. It was the Judean desert. So when we say desert, hindi po ito syudad, hindi po ito parke, hindi po ito lahat ng bagay sa iyong paligid ay naroroon, ang lahat ng mga bagay na iyong kailangan ay naroroon. No. Hindi rin po ito liblib na lunsod o nayon na kung saan ay may mga kapitbahay ka kahit medyo malayo. No. Ang sabi ng tating talata, wilderness. So take note, matapos siyang bautismohan ni Juan Bautista, matapos i-affirm ng Diyos Ama na siya nga ang Mesyas, matapos na nilukuban siya ng banal na Espiritu, in-empower siya ng banal na Espiritu, dumating po siya at dinala siya ng banal na Espiritu dito sa wilderness. Basically, there was the scarcity of food and water. In fact, in the account of Mark mentioned that Jesus was in the wilderness together with the presence of the wild animals and beasts. Meaning to say, this is making the life of Jesus more difficult. Kung napapanood po ninyo sa mga TV shows before yung programang Amazing Race, na kung saan yung mga contestants ay talagang dadaan sa mga maraming challenges. Walang malinis na tubig, walang palikuran, walang kuryente, walang communication. They have to bear the heat of the sun and the coldness of night to survive. In like manner, gaya ng binanggit ko kanina, it was a deliberate of the Spirit to bring Christ to the wilderness. Why? Because Christ is the last Adam.
Kung merong failure nangyari sa first Adam, dito pinakita na bago isagawa ni Jesus ang public ministry, kinakailangan muna niyang pumasa sa pagsubok. Kung paano si Eva at Adan sa halaman ng Eden ay nagkaroon ng isang pagsubok, na isang pagsubok lang ay bumagsak, dito masusumpungan natin ang Panginoong Jesucristo'y nakaranas ng pagsubok hindi lamang ng isa, hindi lamang ng dalawa, kung hindi tatlo. But in fact, in verse 13, ang sabi, nag-aantay pa ang dyablo ng iba pang pagkakataon. At ito ang dahilan, pagdating sa gospel, ang mga Pariseyo, ang mga religious leaders ay nagtatangkang subukin siya. Ibig sabihin, hindi na si Satanas ang kumagalaw dito sa pagsubok, gumagamit na siya ng tao. But we will see and take notice the comparison of the setting of the temptation. Compare it with the first Adam and our last Adam. The first Adam was in the perfect environment, Garden of Eden. It is a well-provided in terms of food, provisions of shelter and water. There is no presence of sin. There's no evil. Bakit? Hindi pa nahuhulog ang tao sa kasalanan. So the chances of complying to the obedience to the single command of God is possible. There's only one test. You shall not eat the fruit of the tree in the middle of the garden. Yet, the first Adam fell from that test. On the other hand, Christ, who was led by the Spirit in the wilderness, there was a scarcity of food and water. There is no convenient shade. In fact, baka doon sa pagkain, nakikipag-agawan pa siya sa mga wild beasts. Hindi nga siya kumain eh. 40 years, 40 days siyang hindi kumain. And after 40 days of fasting, gutom na gutom siya. At dito natin makikita yung malaking pagkakaiba ng first Adam with the last Adam. And the first lesson that we need to understand, that we need also to recognize, we cannot fully blame our environment. Yes, it may contribute or influence us in sinning, in yielding the temptation, yet, here's an example. Hindi conclusive. Hindi natin maaaring i-blame ang environment sa tuwing tayo'y nahuhulog sa kasalanan. It is our sole responsibility if we yield to the temptation. Personal natin itong kasalanan. Huwag mong sisihin ang kasamahan mo. Huwag mong sisihin na binuyo ka. Huwag mong isipin, huwag mong sabihin na lumapit yung palay, di tinuka ko. Here is an example. We cannot fully blame our environment, for Christ has a very negative and bad environment, and yet He was able to stand the test. Huwag niyong isipin na porket kayo ay nasa gusaling ito, itong gusaling ito ay kinonstruct primarily para sa gawain ng pagsamba. Pero wag ka, maaaring sa mga oras na ito, habang nagsasalita ako sa pulpitong ito, ang dyablo ay bumubulong sa iyong tenga upang ilayo ang iyong isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos, upang makinabang ang iyong kaluluwa. Mag-i-inject siya ng ibang mga ideas, isipin at alalahanin sa iyong puso, upang wag tumimo sa iyong puso ang salita ng Diyos na makikinabang ka at magbubunga ng buhay.
Kahit ikaw ay nanonood ngayon sa iyong tahanan, sitting pretty kang nakaupo, may mga gagamitin ng dyablo upang idistorbohin ka, upang hindi mo lubusang maunawaan at makinabang sa pangangaral ng salita ng Diyos. And that is the setting of the temptation. Secondly, the scheme of the devil. Kay Mark at kay Luke, the tempter ang ginamit na terminology. The scheme of the tempter. Turn your Bibles in 2 Corinthians. Ikalawang Korinto, kabanatang 2, talatang 11. 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Ano pong sabi dito? So that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his designs. For we are not ignorant in his schemes. Wag daw po tayong magpa-talo. Wag daw po tayong magpadala saan? Sa mga taktika, sa mga strategy ng dyablo. At dito makikita natin sa ilang, makikita natin the threefold strategy of Satan. And this is the temptation about the flesh. Basically, Jesus Christ was so hungry. 40 days, he had a fast. And this addressed to the physical needs and desire of Jesus as a true person. And that is the test or the temptation of our flesh. When we don't discern and we don't handle such kind of temptation, we will really give in to the temptation. Wag ho tayong magkamali, kapag tayo po'y natutukso o tinutukso, hindi pa po tayo nagkakasala. Ito po yung sinasabi na merong ibon na aali-aligid sa ulo mo. Kung hindi mo pinaalis yan at hinayaan mong magpugad sa ulo mo yan, yun ang kasalanan. To be tempted is not sin. It is yielding to temptation that is the sin. Fellow believers, fellow disciples of the Lord Jesus Christ, we need to exercise discernment in handling the need of our flesh. Is it really basic needs? Or is it the wants in our life? The problem with this kind of temptation is addiction. Ulitin ko. The problem with this kind of temptation is the addiction. Once you give in to your flesh, there's a tendency of not controlling it and handling it. The lack of discernment and not listening to godly advice in handling our material and financial advancement can lead us to this kind of particular sin. The uncontrollable desires, the appetite of our flesh. Take, for example, technology. Technology is amoral. Our smartphone, our gadgets, it is amoral. Neutral yan. We are using the technology to reach out souls for Christ. Kaya nga tayo naka-FB Live.
Yung mga kapatid natin o mga attender natin, by providence na hindi sila makasama sa face-to-face, dahil sa pandemic, iminulat ang ating kaisipan na pwede palang makinabang sila. Subalit, hindi ito ang primary thing. The virtual thing is a tool on cases of providence. On the other hand, kaliwat kanan, nababalitaan natin ang ating pamahalaan ay galit na galit sa Pogo. Because they are using technology for what? For evil things. It is a reminder for us. And God, Jesus teach us. Tinuruan tayo. When it comes to virtues, spiritual matter takes precedent over temporal and physical values. That's why, paano sinagot ni Jesus ang tukso sa kanya? Reasonable naman, gutom na gutom ka. Gawin mong tinapay ang bato. Pero inisip ni Kristo ang mas higit na mas pangangailangan. May mas nakakahigit pa sa material at sa pagkain. At ito ay ang spiritual na pagkain, ang salita ng Diyos. And that's the beauty of 1 week. That's the beauty of the creation ordinance. God arranged our week perfectly in order to give us the 3 activities in our lives. There's time for us to work, for those who are working. There are times for students who are studying, and there is time for family, and there is the time of the Lord's Day. Dinisenyo talaga ng Diyos yan. Huwag tayong magmarunong. Huwag nating pangunahan. Huwag nating paglabu-labuhin ang bagay na ito at dyan pa lamang makikita mo na kung sumusunod ka. Dahil sa pamamagitan ng pagsunod na yan, nandiyan dyan kaakibat ang pagpapala. Here we see the very first strategy of Satan is addressing the flesh. Kaya nga sabi ni Juan John the Beloved, 1 John chapter 2, do not love the things in this world. The lust of the eyes, the lust of the flesh. I know a person, he had a mid-range smartphone. Nadukutan siya sa LRT. Kinontak niya, malapit niyang kaibigan, kinontak niya ang kanyang misis, na hindi siya pwedeng makontak dahil nawalan siya ng cellphone, nadukutan siya. Kinagabihan, nag-upgrade ng cellphone using the credit card. Nung tanungin ko, Brad, bakit? Hindi ako mapalagay, hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Pakiramdam ko, hubad na hubad ako. Kaya nung lunch break, pumunta siya sa mall, ginamit niya yung credit card ng asawa niya, nag-upgrade ng cellphone, magmula sa Galaxy lang, nagginawa pang mas mataas pa, from mid-range na cellphone, itinaas pa niya. Kasi sabi niya, wala na yun obsolete na yun. 1 month later, nag-aaway na yung mag-asawa. Precisely why? Because the man was unable to control the desire of his flesh. Diyan naman talagang, diyan papasok ang kasalanan. Diba? Ang kasalanan ay parang credit card. Enjoy now, pay later. And that's what happened. By the grace of God, buti na lang itong mag-asawang to, hindi natuloy sa hiwalayan. Muntik na.
Bakit? Because of an nahulog sa patibong at tukso ng dyablo in the area of the flesh. Second strategy of Satan is the temptation of power and glory. There is an allurement in power, in authority. Kitang-kita natin yan sa larangan ng politika. Bakit magkakapatid? Bakit magkakamag-anak? Bakit magkakadugo? Hindi lang naglalaban sa politika, nagpapatayan pa. Nasa posisyon na, congressman na, senador na, gobernur na, magpapaandar pa ng party list. Di ba? Nabungkad yan eh. Sa karamihan ng mga maraming party list ngayon, 55%. Take note, 55% pinapatakbo ng mga government elected officials. There is so much politics in the name of governance. Pero wag tayong padaya. Even in our workplace, politics is also involved in the name of promotion, in the name of getting the deal done. On the second temptation, pinakita ng dyablo ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Na itong kapangyarihang ito, mapupunta kay Kristo matapos ni Kristong sumunod sa kalooban ng Ama. Which is what? The cross. Na after niyang mamatay sa krus, bilang substitutionary, bilang perfect sacrifice, bilang ultimate substitute, bilang propitiation, bilang reconciliation and redemption, that's what says in Philippians chapter 2, di ba? That every knee shall bow, that every tongue shall confess, because He was the King of kings and Lord of lords after He obeyed His Father's will. Ito yung shortcut. You see how clever Satan was? Ang talino talaga ni Satanas eh. Yung offer ni Satanas kay Kristo, this time, hindi pa nagsisimula yung kanyang public ministry. Ibibigay niya kung ano yung ibibigay ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagdurusa niya. It is a temptation of compromise. And mind you, the power and authority has its addiction itself. There is the allurement, the addiction in power and authority. And sad to say, in our time, even the religious institution, even the church, there is also the allurement of culture of celebrity in social media. It's too easy for us to let this culture affect our churches and our conferences. Pastor so-and-so is a conference speaker. And for pastors and preachers like me, let's beware of putting ourselves on the pedestal. Let's examine our own hearts. Proverbs 4:23, keep your heart with all vigilance, for from it flows the spring of life. Ang ganda nung tukso ng dyablo eh. Shortcut.
iso-shortcut niya yung ibibigay ng Diyos Ama kay Kristo nang hindi dadanas ng kahirapan. Saan ka pa? Di ba? It's a very good offer. It's a very good deal. Same naman yung dulo Pero sa kalooban ng Ama, ito dadaanan mo. Lilim ng panganib. Imagine niyo yung pressure na naramdaman ni Kristo rito. Hindi na siya makakaranas ng mockery. Hindi na siya makakaranas ng koronang tinik. Hindi na siya makakaranas ng dinuduraan siya ng mga sundalo. Hindi na siya makakaranas na pagtatawanan at ihihiya sa publiko. Higit sa lahat, hindi niya na mararanasan yung kamatayan. Yung 39 lashes. Yung bugbog sa kanyang katawan. Mag-compromise ka lang. Anyway, dalawa lang naman tayo nakakaalam nito Walang ibang tao. Kapatid, kaibigan, dumarating ka ba sa ganitong sitwasyon? Bilang isang estudyante? Bilang isang empleyado? Bilang isang ahente? You give misrepresentation or you misrepresent a product to make sales? This is the temptation of compromise. It happens. Nangyayari ito. And the third strategy is not only the test of addiction to the flesh, not only the temptation of compromise, but thirdly, the temptation of carelessness. Look at the text again. Dinala siya ng dyablo sa pinakamataas na parte ng templo. At dahil sa sinasagot ni Jesus ang dyablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pangatlong tukso, gumamit ang dyablo ng salita ng Diyos. At kinote niya ang Psalms 91 na ikaw ay aalalaya ng mga anghel ng Diyos. Tumalong ka dyan at ikaw ay, imagine nyo mga kapatid, yung grand entrance ni Kristo. Kung ginawa niya ito, bababa siya sa langit na parang David Copperfield. Lumulutang sa ere, bababa. Na walang suspension wire. At yung mga tao, makikita nila, may isang taong bumababa galing sa langit, suspended in air. Ito na yung Mesias. What a grand entrance. Very convincing yun, di ba? Na mala Superman yung dumarating ka. Na hindi mo kinakailangang patunayan sa maraming araw. It will take you 3 years of ministry to show, to convince, through signs and wonders that you are indeed the Messiah. Here is a grand spectacle entrance of Christ, slowly coming down from the pinnacle of the temple, and the crowds will definitely see it with their very eyes. Again, there is no more need for suffering on the cross. But how oftentimes, we Christians, we also live so carelessly that most Christians, most of the time, are complacent in our Christian duties. Yet we demand God's protection. Di ba? We live so carelessly, and yet kung maka-request ka sa Diyos, Diyos, ingatan mo ko. Diyos, pagalingin mo ko. Inabuso mo yung katawan mo.
Inabuso mo sa maling pagkain, sa maling diet, sa puyat, sa pagod. Matapos you live a careless life, and then you invoke God's protection and you invoke God's healing, you have the problem in the very first place, kapatid. The lack of discipline in managing your stress. The lack of discipline in managing your appetite. You live a compromising life with the worldly principle, and yet when you are suffering the consequences, we invoke God. How oftentimes, because of our lack of discipline in the means of grace, in our public worship, in our private worship, kung bakit ka nangihina bilang isang mananampalataya, ang sisisihin mo si pastor. Hindi ako dinadalaw ni pastor. Hindi ako ino-oversight ni pastor. Hindi ako kinakamusta ni pastor. But first and foremost, bilang isang responsibilidad na Kristiyano, are you not complacent in your Christian duties? Are you not living your life carelessly? Let us remember, these three strategies of Satan is a well-tested and effective strategy that even after this time, nangyayari, ginagawa niya. In fact, in verse 13, ang sabi doon, di ba? Inalisan siya, umalis na ang dyablo, pero nag-aabang. Nag-aantay uli ng panibagong pagkakataon. Ang tanong, if you're going to study the Gospels, hindi ba bumalik ang dyablo? Bumalik. Hindi na nga lang siya naka-front. Ang ini-influence niya, yung mga religious leaders. Ang ini-influence niya, ay yung kanyang mga kaaway, yung scribes, yung Pharisees, na sila dati ang nilalapitan ng tao. Nung nag-public ministry ang Panginoong Kristo, nalipat ang atensyon kay Kristo, naghili ang mga religious leaders na ito. And they started to plot Christ. Una, plano nilang ipakulong. Pero later on, hindi, mas magandang ipapatay si Kristo. And if you're going to study the gospel again, you will see, it's not only the enemies of Christ are being influenced by Satan, even his disciples. Do you still remember our sermon, last communion service last Sunday? Get me behind, Satan. Kanino sinabi ni Jesus yun? Kay Simon Pedro. Mga kapatid, even your spouse, your unbelieving spouse, your unbelieving parents can be influenced by the devil to bring you down, to make you compromise, to make you live carelessly. Your relatives, even your close friend, even your office mate who is an unregenerate, a unbeliever, it can be tapped, it could be used by the devil to sow seed of temptation in you. Third and finally, we will not only see here the setting of temptation, not only the strategies and the scheme of the devil, but thirdly and finally, the success of our second Adam. In verse 13, we find it, matapos
yung tatlong uri ng patibong at tukso ay nalampasan at napagtagumpayan ni Kristo, umalis ang dyablo. Kung paano ang unang Adan, sa isang tukso pa lamang, bumigay na. But in Christ, our second Adam, threefold scheme of the tempter. He did not yield in. In Adam's disobedience in the garden brought sin and death into the world, affecting all humanity. But in contrast, Jesus passing the trial, tested by the devil, became the redemption and reconciliation with sinners to God. The first Adam is associated with the old creation. It is marked by the fall, by the sin, decay, and death. But Christ Jesus as our last and second Adam, it inaugurates new creation, which characterize righteousness, eternal life, and the indwelling of the Spirit. Kaya nga 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, a new creation, the old has gone, the new has come. In closing, let me close this sermon with lessons for us Christians. Maging ang ating confession, nagsasabi na kahit ang isang faithful believer can stumble and fall in Satan's schemes. There is the real danger, but a faithful and true believer will not stay down. Bagamat siya'y mahuhulog, magkakasala, magkakamali, hindi siya mananatiling lugmok, hindi siya mananatiling nakatira pa. Siya'y babangon at ibabangon siya ng kapangyarihan ng Diyos because we have a victor. The author and the finisher of our faith is not you. It is not your brethren. It is not the Christian family. It is Christ Jesus. We need to look to Christ as our spiritual and perfecter of our faith in order for us to have spiritual recovery and strength. Kapatid, kung ikay nanlamig, kung ikay nanghina, kung ikay lumagpak, kung ikaw may tiniwalag sa iglesia, hindi ka tinatalikuran ni Kristo kung ikaw ay isang tunay naman ng palataya. Lumapit ka sa Kanya ng tunay at taus-pusong pagsisisi at ibabangon ka niya. Siya ang magbibigay ng lakas ng mahihina mong tuhod. Siya ang magbibigay ng lakas ng iyong mga mahihinang bisig upang ikaw'y makatayo at muling makalakad at makasunod sa Kanya. Tandaan mo yan, kapatid, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya. Second lesson, reliance on God's word and promises over the temporal and physical values. Look at the temptation of Christ. 3 times he was tempted. He was tempted in 3 different angles. But Jesus Christ defended those temptations using the word of God. It is written. Here we see the importance of God's word in the life of the believer. How often you read your Bible, kapatid? How often you make your private worship? Physically, scientifically, there is what we call DNA. This is a genetic molecule of development, functioning, and growth of every human being. Years back, may baboy dun sa compound namin, biik. Ang pinapakain ng bayaw ko ay
gulay. Ginawang vegetarian yung biik. Pero alam niyo nangyari? Lumaki pa rin yung biik. Kahit gulay yung kinain. Bakit? Embedded dun sa biik, yung DNA, nalalago siya, lalaki siya. Hindi man lang siya lumaki full grown, pero lumaki pa rin because nasa DNA ng biik yung paglaki. Because the DNA is the molecule that development and functioning and growth of that swine. In like manner, we as Christians, the Word of God is our DNA. It is our spiritual growth, functioning, and development as Christians. Pero bakit di mo binabasa ang Biblia mo? Kaya mong tumapos ng Nobel. Bookworm ang tawag sa'yo. Pero hindi ka makatapos ng isang chapter sa pagbabasa mo ng Biblia. Tamad na tamad kang makinig ng salita ng Diyos, ng sermon, ng pag-aaral, ng pagtuturo. And yet, babad na babad ka sa Netflix. Kaya mong tumapos ng episode, season 1 hanggang last episode of that season, in 1 week. And yet you cannot read even a chapter of a book. The Word of God is our spiritual DNA. Give emphasis to the unseen benefit of meditating God's Word. Sa mga kabataan dito na maaring ayaw niyong kumain ng gulay, ayaw niyong kumain ng broccoli. Nung binata ako, hindi ako kumakain ng ampalaya. Ayoko yan. Pero pag nagkasakit ka, at tumatanda ka, at naintindihan mo na ang palaya at ang broccoli ay merong anti-cancer properties, kakakain ka na. And yet, hindi mo nakikita yun. Hindi mo nakikita yung properties na yun. Pero pag kinain mo, makikinabang ang iyong kaluluwa. Makikinabang ang iyong katawan. Pineapple is rich with magnesium and fiber. Hindi mo nakikita sa pineapple yun. Pero pag kinain mo, you will benefit of those minerals and vitamins. In like manner, even you read your Bible at hindi tumayo ang balahibo mo, it doesn't mean hindi makikinabang ang kaluluwa mo. Anong gusto mo na pag nagbasa ka, merong kulog at kidlat na maririnig ka pag nagbabasa ka? Ganun ba gusto mo mangyari? You want experiential theology, experiential Christianity, na every time you read your Bible, biglang kumukulog, kumikidlat Ganun ba gusto mo pag nagbabasa ka ng Biblia? May spectacular effects? Kapatid, hindi ganun dinisenyo ng Diyos. You read your Bible. You go back to the basic. You go back to the children's song. And what's the children's song? Read your Bible, pray every day. And what happens? And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. How does the Christian grow? Laking Sunday school yan, pero nung tumanda na, hindi na nagbabasa ng Biblia. Hindi na rin nananalangin. Thirdly and last lesson, be accountable in a spiritual community. Your local church support is important in your spiritual journey, in your spiritual walk. The church is the institution that dispenses the means of grace. Nasa iglesia, lahat ng ginagawa dyan ay kaparaanan ng biyaya ng Diyos, pakinabang para sa iyong kaluluwa. Ang sama-samang pag-aaral, ang sama-samang pananambahan, ang sama-samang panalangin, ang sama-samang komunyon, ang sama-samang fellowship. All of these activities were designed by God for the spiritual benefit of your soul. Jesus loves the church, but why you do not love the church?
Why do you live your Christian life apart from the life of the church? And yet you are keep saying, I'm a Christian. The community of believers is important for your spiritual health and spiritual service. The church is the only institution which Christ gave His life blood. Walang ibang institusyong ang Panginoong Kristo ay namatay maliban sa komunidad ng mananampalataya. Kaya ang hamon ko sa iyo, TNC members, mga nanonood po sa FB Live, kung ikaw ay tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo, you cannot separate your identity from a local church. Your profession of Christian faith is being under question if you are not part of a biblically ordered church. At sa mga taong hindi pa merong ugnayan kay Kristo, you are definitely part in the first Adam. You are definitely enslaved with sin and you are heading towards eternal destruction, the lake of fire. If you want to be part of the second and the last Adam, which is Jesus Christ, you look to Him. You look and come to the second Adam, for He gives life and freedom. The sin curse has lost its grip because of Christ's death on the cross. And He will take you home eternally in paradise. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, kasangkapanin mo ang iyong mga salita upang hamunin, pagtibayin ang iyong mga hinirang at ang iyong mga anak. At kasangkapanin mo ang iyong salita upang tamnan, pagyabungin ang iyong mga salita sa mga puso ng iyong mga taong tatawagin sa pagsisisit pananampalataya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magbigay lamang po tayo ng ilang sandali para pagbulayan ng mga aral na ating narinig. Naway maging paalala ito sa atin, ang mga aral na narinig natin sa ating personal na buhay, sa ating mga trabaho, kahit na sa ating iglesia, na tayo ay maging mapagmatyag, maging maingat sa mga scheme ng dyablo. At lagi tayong bumalik sa ministeryo ng ating Panginoong Kristo, the last Adam, sa kanyang krus. At lagi doon lang ang ating focus. Nibitahan ko po ang lahat na tumayo upang awitin natin ang ating huling himno, In Christ Alone. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my
po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kaya siya ay nagtagumpay mula sa kamatayan, at tayong mga nakaisa kay Kristo ay maaaring magtagumpay sa linggong ito mula sa tukso ng dyablo at ng kaaway, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na mag-uudyok, magtuturo kung tayo ay magpapasakop sa kanyang panguhuna ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa ilang announcement. Mamaya po, ang young professionals mamaya 6 o'clock pa po yung kanilang Kamanaba Fellowship. Ano po? At ito'y gagawin doon sa kapatirang church natin sa Malinta, sa First Reformed Baptist Church. Happy birthday sa birthday celebrant this week. Si Teacher Geng, no? Nandiyan ba siya? O baka nasa ano pa rin? Sa La Union ba? Yan. And then, si Cora na naka-virtual siya, nagpaalam. At si Joyce, sila po ang birthday celebrant this week. And of course, welcome sa mga third-timer natin, no? Yung Gulimlim siblings. Welcome, we appreciate your presence. And also, yung mga welcome back, si Romel, nandiyan sa likod. So magandang tanghali po sa inyo lahat. At mamaya pong hapon, 1 o'clock ang ating church prayer meeting. At may Club 20 ba? May Club 20, Ate Sally? Wala. So, prayer meeting po tayo ng 1 o'clock, 1:30 to 3 o'clock. Magandang tanghali po sa inyo lahat.